Dahil ang ginawa lang niya ay gumamit ng physical boost, inamin niya na kanina pa siya nag-activate ng mga cell simula nang mag-umpisa ang laban. Ginawa niya ito para wasakin ang lason na kumakalat sa katawan niya. Pinaramdam ni Satsuna kay Akhtar na siya talaga ang nahulog sa plano nito. Dahil naging abala si Akhtar sa pagwasak ng lupa sa paligid nila habang pinapagaling ni Satsuna ang sarili, sinabihan ni Akhtar si Satsuna na huwag masyadong mayabang. Sabi ni Akhtar, malinaw na wala itong magagawa sa kalagayan nito ngayon. Sumang-ayon naman si Cyrus habang chini-cheer si Akhtar. Inutusan siyang tapusin na si Satsuna, kaya nagpakawala si Akhtar ng storm cannon at dumiretso ito kay Satsuna. Pinag-isipan ni Satsuna ang mga opsyon niya at naghanda ng isang matinding plano, umaasang sapat na ito para sa gagawin niya. Noong malapit na sa kanya ang storm, hinataw ito ni Satsuna gamit ang kanyang mana blade, sobrang bigat nito para sa kanya. Pero binuhos niya ang lahat para mapatalsik ang storm. Nabigla ang lahat, lalo na si Drago, bago pa man umabot ang mahika kay Akhtar. Binaliwala lang ito ni Akhtar habang nagmamayabang na kaya niyang talunin ang sarili niyang mahika. Pinagtawanan din ni Akhtar si Satsuna. Sinabihan niya ito na naubusan na siya ng diskarte at tapos na ang laban. Bigla namang nawala ang usok at ang sumunod na nakita niya ay si Satsuna na papalapit sa kanya, hawak ang mana blade. Tinitigan ni Satsuna si Akhtar sa mga mata at tinanong kung sapat na ba ang distansya nila. Tinanong niya kung sa tingin ba nito ay sapat na ang layo nila para hindi siya makalapit. Dahil walang paraan para dumepensa, nasugatan ni Satsuna si Akhtar. Isang pahalang na hiwa ang tumama sa dibdib ni Akhtar na naging dahilan ng pagkatalo niya. Pagkatapos, sinabihan siya ni Satsuna na humingi ng tawad sa mga bata. Kung naghahanap siya ng magpapatawad sa kanya, sa kanila siya lumapit. Nawalan ng malay si Akhtar at bumagsak sa lupa. Idineklara ng referee na si Satsuna ang panalo. Ngumiti si Drago nang makita ito, pero biglang gumuho ang lupa sa ilalim nila. Nagsimulang mahulog ang dalawa sa mapanganib na lava. Napagtanto ni Satsuna na walang malay si Akhtar at wala itong paraan para makaiwas sa lava. Nagpasya siyang iligtas ang mokong at gumamit ng physical boost sa kanyang mga paa para mas bumilis ang galaw niya. Nagawa niyang mahawakan si Akhtar, at bago pa sila tuluyang mahulog sa lava, ginamit ni Carol ang kanyang summon beast na si Fenrir para iligtas sila. Nabigla si Satsuna nang lumitaw ang dambuhalang halimaw para iligtas sila. Sobrang na-hype ang mga nanonood sa nakita nila. Dinala ni Fenrir ang dalawa sa ligtas na lugar, at tinapik naman ni Carol ang ulo nito. Dumating na rin ang mga medical staff para kunin si Akhtar. Ginagamot nila si Satsuna habang nakangiti naman si Carol sa kanya, at sinabing malamang ay ayos lang naman ito kahit wala ang tulong niya. Umalma si Satsuna at sinabing talagang iniligtas ni Carol ang buhay niya. Para kay Satsuna, si Carol ay isang taong may tunay na talento. Napansin niyang may talento ito at may kasama pang pormang kakaiba. Napagtanto ni Satsuna na kailangang maging sagad ang paghahanda niya. Kailangan niyang maghanda ng mabuti bago harapin si Carol. Ang mga hater naman ni Satsuna ay nagsisimula ng ma-realize na baka hindi lang tsamba ang pagkapanalo niya kay Joel. Dahil tinalo niya si Akhtar ng malinis at walang daya, alam ng mga hater na magiging masama ang lagay nila kung magpapatuloy ito. Samantala, kalmado lang ang headmaster habang pinapanood ang tournament. Inis na inis naman si Cyrus dahil natalo si Akhtar ni Satsuna. Sa tindi ng galit, sinabihan niya si Satsuna na hinding-hindi niya ito mapapatawad matapos siyang gamutin ng mga medical staff. Bumalik si Satsuna sa stands para makipagkita kay Ila. Sinabi naman ni Drago na narinig na niya ang lahat mula kay Ila. Inamin niyang nahirapan siya. Tinanong naman ni Satsuna si Ila tungkol sa mga bata, at sinabi ni Ila na nasa infirmary ang mga ito. Sinabi niyang natutulog na ang mga ito ngayon, at tiniyak kay Satsuna na gagaling din ang mga bata, gaya ng sabi ng doktor. Natuwa si Satsuna nang marinig ito at napangiti ng cool. Bigla namang may naramdamang kakaibang aura si Satsuna. Napalingon siya dahil dito. Tinanong siya ni Ila kung may problema ba, at sinabi niyang wala. Pero, ramdam na ramdam niya ito. Ramdam niya ang kakaibang aura na puno ng killing intent. Nagtataka siya kung ano nga ba ang nagtatago sa likod ng tournament na ito. Isang linggo bago ang final match, nag-aalala pa rin si Satsuna sa misteryosong presensya na naramdaman niya sa arena noong nakaraan. Nag-iensayo si Satsuna ng mag-isa sa kagubatan, at tinawag din niya si Lionel. Nagtanong naman si Lionel kung bakit siya ipinatawag ni Satsuna. Ipinatawag siya ni Satsuna at inamin nito na gusto niyang gabayan siya ng propesor, tulad ng ginawa nito dati. Pagkatapos, nagpakatotoo na si Satsuna at tinawag si Lionel sa buong titulo nito, ang Fist of Comet Lionel. Nagulat si Lionel na alam ni Satsuna ang dati niyang titulo at tinanong niya kung saan nito narinig yon. Noong una ay hindi sigurado si Satsuna, pero dahil hindi naman tumanggi si Lionel, nakumpirma na niya sa wakas ang katotohanan. Si Lionel ang tunay na tinatawag nilang Fist of Comet. Isang bansag ito na narinig niya sa Magic Corps noong nakaraang buhay niya. Ang Fist of Comet ay isang napakalakas na mage na balitang tumatalo ng mga dragon sa isang suntok lang. Mukhang nakaalis na sa army si Lionel noong sumali si Satsuna, kaya hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makipaglaban kasabay nito.
Pinag-isipan ni Satsuna ang lahat, at nang walang pag-aalinlangan ay yumukod siya kay Lionel, nagmamakaawang turuan siya ng mahika nito. Napakamot na lang sa ulo si Lionel habang kinakabahan, at sinabing matagal na noong huli siyang tinawag sa bansag na iyon. Sinabi naman ni Satsuna na hindi niya kailangang mag-alala, at inamin na si Lionel ang pinakamalakas pagdating sa malapitang labanan. Tinanong naman ni Lionel si Satsuna kung bakit pa ito naghahanap ng ganoong kapangyarihan, gayong malakas naman na ito. Ipinagtapat ni Satsuna na hindi pa sapat ang lakas niya dahil ayaw niyang matalo sa kahit na sino, kahit pa isang buwisit na Diyos ang makaharap niya. Narinig ito ni Lionel at humalakhak ng malakas, habang sinasabing talagang kawili-wiling bata si Satsuna. Pumayag si Lionel na turuan siya. Pinaalam niya rito na karaniwan ay hindi niya itinuturo ang mahikang ito sa batang lumalaki pa ang katawan. Pagkatapos ay itinigom ni Lionel ang kanyang kamao, na ikinagulat ni Satsuna dahil sa tindi ng mana na naiipon doon. Sa simpleng pag-iipon pa lang ng mana, ang kamao ni Lionel ay humahatak na ng mga bato na parang buhawi, at ipinaliwanag niya na ang pinagmulan ng kanyang mahika ang dahilan kung bakit siya tinawag na Fist of Comet. Mukhang hindi niya ito pwedeng gamitin ng sunod-sunod dahil sobrang lakas nito kumonsumo ng mana. Pero sa totoo lang, sapat na ang isang hataw. Ano man ang gusto niyang gawin, hinimok niya si Satsuna na manood ng maigi. Pinakawalan ni Lionel ang kanyang suntok, at nag-iwan ito ng matinding pinsala. Kuminang ang mga mata ni Satsuna sa tuwa nang makita ang kamanghamanghang lakas na taglay ni Lionel. Binanggit ni Lionel na ang teknik na ito ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na pag-iipon ng mana, kaya naman hindi ito angkop sa mga labanang isa laban sa isa. Tulad ng sa paligsahan, tinanong niya si Satsuna kung gusto pa rin ba nitong matutunan ito sa kabila ng kahinaang ito. Oo si Satsuna. At dahil payag naman siya, iminungkahi ni Lionel na simulan na nila agad ang pagsasanay. Samantala, nakapasok na si Carol sa finals ng paligsahan, at makakalaban niya si Satsuna. May pagpupulong siya kasama ang isang misteryosong lalaki, at habang hindi siya nakatingin, bigla siyang inatake nito. Nilagyan siya nito ng isang uri ng sumpa bilang paghahanda sa laban niya kay Satsuna. Isang linggo ang lumipas, at mukhang handang-handa na si Satsuna. Habang nagsasanay sila ni Lionel, kahit ang matanda ay namangha dahil hindi niya akalaing magiging ganito kagaling ang bata. Nagawang isaulo ni Satsuna ang lahat ng itinuro sa kanya sa loob lang ng isang linggo. Isang bagay na inabot si Lionel ng hindi bababa sa 2 taon para matutunan. Pero natutunan ito ni Satsuna sa loob lang ng ilang araw. Pinuri ni Lionel si Satsuna, at sinabing na ituro na niya rito ang Fist of Comet. Pero binago ito ni Satsuna at pinangalan ng Charge Bullet. Maya-maya pa, punong-puno na ang arena ng mga manonood na handang masaksihan ang huling laban. Ang kapanapanabik na finals sa pagitan ni Carol at Satsuna ay nagpapakaba sa lahat. Hindi tulad ng dati, iniisip na ng mga tao na may laban si Satsuna, pero kasabay nito, karamihan ay naniniwala pa ring si Carol ang mananalo. Naroon din sa arena ang mga batang tinulungan ni Satsuna, at nandoon sila para manood at suportahan siya. Sa pagkakataong ito, ang entablado na napili ay ang mga guho ng diyosa para maiwasang may mga taong masaktan. Dahil sa tindi ng laban na magaganap, ang mga Meige ay naglagay ng mahiwagang harang sa paligid ng entablado. Natutuwa si Ila na makita ito dahil sa wakas ay nasa entablado na si Satsuna kung saan hindi siya dehado. Gayunpaman, nag-aalala pa rin si Lionel sa mangyayari. Tumingin si Satsuna sa punong guro at naalala niya ang kanilang pangako. Naalala niya ang pangakong binitawan nito sa kanya, na ituturo ang mahika nito kapag nanalo siya sa paligsahan. Ngumiti si Carol habang sinasabing mukhang mas ganado si Satsuna ngayon kaysa dati. Hinamon niya ang bata na ibigay ang lahat ng makakaya nito sa laban. Pumuwesto na ang dalawa, at nang maging handa na sila, sinimulan na ng tagahatol ang laban. Agad na ipinatawag ni Carol ang Fenrir, at ang halimaw ay nagpakawala ng isang dambuhalang bugso ng yelo mula sa bibig nito. Bahagyang naiwasan ni Satsuna ang atake, at madali niyang napagtanto na gumagamit ang halimaw ng isang nakakalamig na atake. Natuwa si Carol nang maiwasan ni Satsuna ang atake, dahil nagpapakita lang ito kung gaano kahusay ang mga galaw nito. Pero pinaalam niya rito na hindi niya ito bibigyan ng pagkakataong makahinga. Inutusan niya ang kanyang halimaw na atakihin muli si Satsuna. At sa pagkakataong ito, pinasabog ni Satsuna ang kanyang lakas ng 10 beses para maiwasan ang atake ng halimaw. Gamit ang kanyang pambihirang bilis, nagawa niyang iwasan ang lahat ng ataking nakatutok sa kanya bago tinapyas ang ulo ng Fenrir. Tuwang-tuwa si Ila na sa wakas ay nagtagumpay si Satsuna. Nagawa niya. Pero ipinaalam ni Lionel sa kanya na hindi pa tapos ang laban dahil ang mga summoned beast ay binubuo lang naman ng condensed mana. Sabi ni Lionel, wala lang ang sugat na yon sa halimaw, at gagaling din ito agad-agad. Gaya nga ng hinala niya, ang sugat sa ulo ng Fenrir ay nagsimula ng maghilom. Proud naman si Carol sa kanyang summoned beast at pinuri niya ito dahil ipinakita nito ang tunay nitong lakas. Bigla namang pinalamig ni Carol ang buong entablado hanggang sa magyelo ito, at salamat sa barrier, hindi lumabas ang epekto ng lamig sa labas. Mukhang mas nakamamatay ang atake ng Fenrir kapag nasa nagyayelong entablado ito.
Samantala, ang misteryosong lalaki na umatake kay Carol ay nanonood din at gusto niyang makita kung ano ang gagawin ni Setsuna laban sa halimaw. Napagtanto na ni Setsuna na dehado siya sa sitwasyong ito. Nagpasya siyang tapusin na ang laban gamit ang bago niyang skill, ang Charge Bullet. Bago pa man siya makagalaw, sunod-sunod na atake ang pinakawalan ni Carol sa kanya, kaya napilitan siyang dumepensa na lang muna. Gaya ng dati, pinagtatawanan na naman siya ng mga haters niya, at sinasabing wala siyang laban sa isang summoner. Kahit ang mga bata ay natatakot habang pinapanood na pinapatalsik-talsik si Setsuna sa loob ng ring. Maya-maya pa, napansin ni Lionel ang balak gawin ni Setsuna. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Napansin ito ni Ila at tinanong siya kung may problema ba. Nagsinungaling naman si Lionel at sinabing wala lang yon. Pero sa loob-loob niya, alam niyang sinusubukan ni Setsuna na gamitin ang Charge Bullet. Kahit na hindi naman dapat nagagamit ang skill na yon sa isa laban sa isa na labanan. Nagawa ito ni Setsuna dahil sobrang bilis niya, at panay ang galaw niya habang China Charge ang skill. Alam ni Lionel na hindi madaling gawin yon, pero sadyang baliw lang talaga ang lalaking ito na si Setsuna. Sa bilis ng galaw ni Setsuna, nagtataka na si Carol kung may pinaplano ba ito, kaya nagdesisyon siyang pigilan siya. Agad niyang isomon ang kanyang Beast Bird, na ikinagulat naman ni Drago dahil hindi niya akalaing may pangalawa pa pala itong summon. Kahit si Lionel ay napilitang aminin na may talent ang babaeng ito dahil kaya niyang mag-summon ng sabay-sabay. Bago pa man mamalayan ni Setsuna, napalibutan na siya ng dalawang mababangis na halimaw, at agad-agad, sabay siyang nilusob ng dalawa. Nagkaroon ng makapal na usok sa arena dahil dito. Inakala ni Ila na tapos na ang laban para kay Setsuna. Pero nang mawala ang usok, makikitang hinarangan ni Setsuna ang mga halimaw gamit ang Monagard. Inamin ni Setsuna na talagang magaling na maig si Carol. Kaya naman inaasahan na niyang may alas pa ang babae. Hindi makapaniwala si Carol na nagawa ni Setsuna na sanggain ang atake niya. At habang gulat na gulat pa rin siya, inactivate na ni Setsuna ang Charge Bullet para tapusin na ang laban kay Carol. Kasabay nito, ang misteryosong lalaking nanonood sa likod ay pumitlag ng kanyang mga daliri at ang spell na inilagay niya kay Carol ay nagsimula ng umepekto. Napasigaw si Carol habang kinakain ng mahika ang kanyang katawan. Sumigaw rin si Setsuna habang tumatalon palapit kay Carol para subukang tulungan siya. Pero bigla niyang naramdaman ang uri ng mahika na dumapo kay Carol, at laking gulat niya na mahika pala ito ng masamang Diyos. Naguluhan si Setsuna sa mga nangyayari at nagtaka siya kung ano na ba ang nangyayari kay Carol. Itinaas ni Carol ang kanyang kamay at nagsomon ng napakaraming masasamang halimaw, pero ang mga nanonood ay wala pa ring kamalay-malay sa mga nangyayari. Hindi nila nakikita na hindi naman si Carol ang talagang nagsusomon. Si Lionel naman ay mabilis na naintindihan ang totoong nangyayari. Hindi si Carol ang naglalabas ng kakaibang mana na nararamdaman niya. Sinigawan niya ang referee na itigil na ang laban at alisin na ang barrier. Hinahanap ni Lionel kung nasaan na ang formation mage na naglagay ng barrier. Hindi nila alam na pinatumba na pala ito ng misteryosong lalaki. Mukhang ang tao lang na naglagay ng barrier ang tanging makakaalis nito. Ngayon, kailangang harapin ni Setsuna ang napakaraming halimaw. Habang umiiwas siya sa mga ito, sinusubukan niyang hanapin kung saan nanggagaling ang mana. Napagtanto niya na ang taong naglalabas ng mana ay malamang na naririto lang sa paligid. Nagpasya siyang sundan ang bakas ng mana na yon. Habang nagpaplano siya, lalo pang pinabangis ng misteryosong lalaki ang pag-atake ng mga halimaw sa kanya. Gusto niyang siguraduhin na walang oras si Setsuna para makaisip ng kung ano-anong plano. Dahil sa tindi ng mga atake, si Setsuna ay nakalmot ng mga summoned beast. Napasigaw sa sakit si Setsuna habang tumitilapon siya sa sahig. Pinilit ni Setsuna na tumayo, pero grabe na ang sugat sa kanyang mga kamay dahil sa kuko ng halimaw. Tuwang-tuwa naman ang misteryosong lalaki sa sarili niya. Sigurado siyang hindi malalaman ni Setsuna kung nasaan ang pinanggagalingan ng mana. Kumpiyansa rin siya na mamatay na si Setsuna dahil sa tindi ng sugat sa mga braso nito. Nag-aalala naman ng husto si Lionel. Hindi binibigyan ng pagkakataon si Setsuna na gamitin ang charge bullet niya, at si Carol naman ay nasa limitasyon na rin ng kanyang lakas. Takot si Lionel na baka mamatay si Carol kapag nagpatuloy pa ang ganitong sitwasyon. Bahagyang natauhan si Carol at pabulong niyang sinabihan si Setsuna na tumakas na. Nabigla si Setsuna nang marinig ito, at ito na nga ang nagkumpirma sa hinala niya na kinokontrol si Carol. Pumatak ang mga luha sa mata ni Carol habang nagmamakaawa siya kay Setsuna na tumakas na para hindi ito mamatay. Sinubukan ni Setsuna na tumakas, pero masyadong organisado ang mga summoned beast kaya naharang nila siya agad. Kaya naman, hinablot ni Setsuna ang unicorn at galit na ibinalibag ito sa iba pang mga summoned beast. Samantala, ang headmaster ay nanatili sa kanyang upuan at nagdesisyong huwag munang kumilos. Sa kabilang dako naman, pilit na hinahanap ni Lionel ang madikero na. Naglagay ng barrier dahil alam niyang paubos na ang mana ni Setsuna. Umaasa siyang hindi mamatay si Setsuna bago pa niya mahanap ang madikero. Patuloy ang pakikipaglaban ni Setsuna sa mga ipinatawag na halimaw. Biglang lumitaw ang isa sa mga halimaw sa bahaging hindi nakikita ni Setsuna.
at itinusok ang sungay nito sa kanyang hita na lalong nagpahirap sa kanyang kalagayan. Napasinghap sa sindak si Ila nang makitang malubha ang sugat sa binti ni Setsuna. Kahit ang ibang mga estudyanteng dati ay galit kay Setsuna ay naniniwala na ngayong sumosobra na. Ang ginagawa ni Carol, bumagsak si Setsuna sa lupa at ang misteryosong lalaki sa likod ng lahat ay inihahanda na ang kanyang mga halimaw para tuluyan na siyang tapusin. Diretsyong sumugod ang Fenrir kay Setsuna pero ginamit niya ang kanyang braso para protektahan ang sarili. Kinagat ng Fenrir ang kanyang braso na nagdulot ng hindi mailarawang hapdi. Humiyaw si Setsuna sa tindi ng sakit. Biglang naalala ni Setsuna ang isang sesyon ng leksyon nila kay Lionel kung saan tinatanong niya sila kung ano ang pinakaimportanteng bagay na dapat gawin sa gitna ng labanan. Sabi ni Drago, ang dapat nilang target ay mapabagsak ang kalaban sa pamamagitan ng isang solong ngunit malakas na atake. Si Setsuna naman ay naniniwalang kailangan nilang limitahan ang pinsalang natatanggap hanggat maaari habang lumalapit sa kanilang kalaban. Sabi ni Lionel ay pareho silang tama, pero ipinaalam niya sa kanila na may isa pang bagay na hindi nila nabanggit. Ipinahayag ni Lionel na kailangan nila ng fighting spirit higit sa lahat ng bagay na kailangan para makatama sa kanilang katunggali. Dahil dito, nagdesisyon si Lionel na isailalim sila sa isang endurance training para matulungan sila sa mga pinakadelikadong sitwasyon. Ngayong nasa ganitong panganib si Setsuna, nakakaligtas siya salamat sa pagsasanay na iyon dahil nakadiin pa rin ang ngipin ng Fenrir. Sa kanyang braso, nagkaroon sa wakas si Setsuna ng pagkakataong i-charge ang kanyang mana. Inihahanda na niyang gamitin ang charge bullet at ikinagulat ito ng masamang lalaki dahil dapat ay tumba na si Setsuna. Napagtanto niyang itinago ni Setsuna ang pag-charge ng mana gamit ang mga atake ng mga halimaw. Dahil wala na sa kontrol ang lahat ng mga halimaw, binalak ni Setsuna na tapusin silang lahat ng sabay-sabay. Ibinuhos ni Setsuna ang lahat ng mana sa kanyang kanang kamao at nagliyab ang kanyang mga mata sa galit habang inihahanda niyang ilabas ang huling alas na natitira sa kanya. Dahil magkakahanay ang mga halimaw, pinakawalan ni Setsuna ang kanyang charge bullet at humati ito sa mga halimaw na lumipol sa kanilang lahat ng sabay-sabay. Nang mapatumba niya ang mga halimaw sa isang tira, nahulog si Carol mula sa Fenrir, pero bago pa siya tumama sa lupa, mabilis na sumugod si Setsuna para saluhin siya. Natutuwa si Setsuna na ligtas si Carol at nakahinga siya ng maluwag. Namangha ang mga estudyante sa ipinakita ni Setsuna at dahil walang malay. Si Carol, automatikong si Setsuna ang panalo. Gaya ng inaasahan, idineklara ng referee si Setsuna bilang panalo ng paligsahan. Pinuri ng referee si Setsuna habang sinasabi sa mga manonood na mahigit 100 taon na ang nakalilipas mula nang ang isang kinatawan mula sa Close Combat Department ay manalo sa Magic Academy Exchange Match. Sinakyan ni Setsuna ang saya ng sandali. Habang naglalakad sa harapan at nag-fist bump para ipagdiwang ang kanyang pagkapanalo, ang mga sumusuporta kay Setsuna ay naghiyawan sa tuwa habang isinisigaw ang pangalan ni Setsuna. Samantala, ang mga galit sa kanya ay hindi makapaniwala sa teknik na ginamit niya na isang bagay na hindi pa nila kailanman nakikita. Ngumiti si Ila nang may matinding galak dahil sa wakas ay naintindihan na niyang si Setsuna nga ay nanalo. Humanga si Drago sa ipinakita ni Setsuna sa laban at pati ang pasaway na tumaya sa kanya ay kumita ng malaking pera. Samantala, ang misteryosong lalaking kumikilos sa dilim ay dismayadong dismaya na hindi niya napatay. Si Setsuna sa kabila ng lahat ng ginawa niya, galit na galit sa kanyang pagkatalo, nagdesisyon siyang putulin na ang ugnayan sa Formation Mage dahil hindi na niya ito kailangan. Habang nililinis ang kanyang kinalaman sa lahat, naramdaman niyang natunton na nila ang Formation Mage. Gaya ng hinala niya, nahanap ni Lionel ang Formation Mage, pero ang misteryosong lalaki ay nakatakas na. Nagmadali si Lionel papunta sa Formation Mage, na wala ng malay at hindi na makalaban. Bigla namang gumuho ang barrier, at pumasok ang headmaster sa arena para kausapin si Setsuna. Pinag-usapan ng headmaster si Carol at sinabi ni Setsuna na malamang ay nasa ilalim si Carol ng kontrol ng kung sino. Alam na ito ng headmaster at sinabihan niya si Setsuna na ipaubaya na ang natitirang problema sa akademya. Humanga ang headmaster sa ipinakita ni Setsuna sa kanya noong paligsahan at dahil dito, siniguro niya na tutuparin niya ang kanyang pangako. Natuwa si Setsuna nang marinig ito at nagpasalamat sa headmaster sa pagtupad sa kanyang salita. Tumayo ang headmaster para umalis pero sinabihan niya si Setsuna na pumunta sa kanyang silid kinabukasan. Pagdaka ay nagtungo si Setsuna sa medical room kung saan inasikaso siya ng isang healer. Matapos ang ilang minutong panggagamot sa kanya, sinabi nito na magaling na ang mga sugat niya sa labas, pero baka matagalan bago gumaling ang mga pinsala niya sa loob ng katawan kaya pinayuhan siyang magpahinga. Tinanggap ito ni Setsuna at nagpasalamat sa healer sa tulong nito. Bigla silang nakarinig ng katok sa pinto. Bumukas ang pinto at sina Lionel, Drago, Ila. At ang mga bata pala ang dumating para kumustahin siya.
Tinanong nila kung maayos lang siya, at sinabi niyang oo. Si Eli. Tuwang-tuwa siyang makitang maayos na ang lagay ng lalaki, kaya nagpasalamat siya sa pagkapanalo nito. Ganoon din ang ginawa ni Drago. Sinabi niya kay Satsuna na siya ang dangal ng kanilang departamento. Agad namang nagsitakbuhan ang mga bata palapit sa kanya. Sinabi nila sa kanya kung gaano siya kagaling noong laban. Pagkatapos nito, umalis na ang lahat maliban kay Lionel. Ibinalita ni Lionel kay Satsuna na may umatake sa Formation Mage, pero makakaligtas naman daw ito. Sinabi ni Lionel na tuliro pa rin si Carol, pero kailangan lang nito ng pahinga. Gayunpaman, naniniwala si Lionel na kailangan din itong tanungin tungkol sa nangyari. Ayon kay Lionel, mukhang si Satsuna ang target ng pag-atake, kaya tinanong niya kung may alam ba ito sa mga nangyayari. Nanatiling tahimik si Satsuna na parang isang multo. Maya-maya, nagtungo ang misteryosong lalaki sa silid ni Carol. Nakaharap siya ng barrier magic sa pinto, pero madali lang niya itong nawasak. Balak niyang patayin si Carol. Plano niyang isunod si Satsuna kapag natapos na siya rito. Gusto niyang burahin ang lahat ng bagay na nag-uugnay sa kanya kay Carol. Noong papatayin na sana niya ang babae, biglang sumugod si Satsuna. Alam na niyang darating ang lalaking ito. Alam niyang susubukan nitong patahimikin si Carol. Napigilan siya ni Satsuna bago pa man niya maisakatuparan ang kanyang masamang balak. Pero nakatanggap si Satsuna ng pinakamalaking gulat sa kanyang buhay nang mapagtanto niyang ang taong iyon ay walang iba kundi si Leo. Tumawa si Leo nang malaman niyang nabisto na siya. Ipinagmalaki niyang wala siyang iniwang kahit anong ebidensya. Sumang-ayon si Satsuna na wala nga siyang iniwang ebidensya, pero matapos makita ang ginagawa ni Leo, sapat na yon para sa kanya. Ngumising aso si Leo habang iminumungkahing mag-usap sila sa labas dahil hindi niya masikmura ang amoy ng mga gamot. Pumayag naman si Satsuna, at habang naglalakad sila sa kalye, ramdam ni Satsuna ang sakit ng kanyang mga sugat. Hindi pa lubusang gumagaling ang mga pinsala niya sa loob ng katawan. Tinanong ni Leo si Satsuna kung gaano na ba nito katagal alam na siya ang salarin. Ibinunyag ni Satsuna na matapos ang seremonya kung saan pinili nila ang kanilang magic paths, bigla na lang naglaho si Leo. Nang maisip niya ito, nakaramdam siya ng masamang kutob. Bukod pa rito, nawala rin ang tiket ni Leo. Nawalan siya ng pagkakataon na maging kinatawan ng long-range department. Humanga naman si Leo sa kanya. Bilib si Leo na nagawang pagdugtong-dugtungin ni Satsuna ang lahat. Pagkatapos ay sinabi ni Satsuna na nararamdaman niya ang mana. Nararamdaman niya ang kaparehong mana na ginamit noong tournament. Tinawag ito ni Satsuna na mana ng ibang tao. Tinanong siya ni Leo kung ano ang ibig niyang sabihin. Bigla namang binalot si Leo ng madilim na mana na may kasamang mga kakaibang marka. Nagulat siya na may alam si Satsuna tungkol sa kakaibang Diyos. Tumulo ang pawis sa mukha ng binata. Napagtanto ni Satsuna na siguradong nagtatrabaho si Leo para sa masamang Diyos. Kaya naman, humanda na si Satsuna na labanan si Leo. Gusto niya itong pigilan para hindi na makapinsala pa ng iba, pero si Leo, gusto nang dispatchahin si Satsuna. Pagod na si Leo sa panginialam ni Satsuna sa kanyang mga plano. Nang mapansing papatayin na siya ni Leo, kumilos agad si Satsuna. Sinubukan niyang hiwain ito gamit ang kanyang mana sword, pero madali lang na-nullify ni Leo ang kanyang atake. Nagulat si Satsuna. Napagtanto niyang nasa parehong sitwasyon na naman siya gaya noong hinarap niya ang masamang lalaki noon. Ibinunyag ni Leo na binigyan siya ng kapangyarihan ng masamang Diyos na inullify o kanselahin ang anumang mana. Kahit anong uri pa ng magic ang gamitin niya, hinding-hindi ito tatama kay Leo. Sinubukan ulit sumugod ni Satsuna. Pero ganoon pa rin ang nangyari. Dahil gumagana lang ang nullification spell kapag may contact, nag-isip si Satsuna. Iniisip niya kung ano ang mangyayari kung makakalapit siya kay Leo sa blind spot nito. Mabilis siyang pumunta sa likuran ni Leo. Sumugod siya ng buong lakas. Pero bago pa man siya makalapit, muling nagkadurog-durog ang kanyang espada. Humarap si Leo kay Satsuna, at sinabing sinasayang lang niya ang kanyang oras. Sabi niya, mas mabilis pa ang mana detection niya kaysa sa kilos ni Satsuna. Bago pa man makaporma si Satsuna, pinatamaan na siya ni Leo ng malalakas na apoy. Tumalsik siya palayo dahil sa sakit ng atake. Sinabi ni Leo na gusto sana niya itong makalaban kapag magaling na ito. Inamin ni Leo na naging mahusay naman si Satsuna, lalo na't hindi naman ganoon kalakas ang mga close combat mages. Naniniwala si Leo na mas naging maayos sana ang lahat kung pinili na lang ni Satsuna ang long-range magic path. Gayunpaman, ipinaalam ni Leo na hanggang dito na lang siya dahil malapit na siyang mamatay. Pinatamaan ni Leo ng kuryente ang hita ni Satsuna para pahirapan ito ng husto. Napasigaw si Satsuna sa matinding sakit. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang sugat. Napagtanto ni Satsuna na malamang ay tina-target ni Leo ang dati na niyang pinsala. Sinasadya niyang tamaan ang sugat na nakuha niya noong final round. Napilitan si Satsuna na tanungin si Leo kung bakit ba niya ito ginagawa. Sinabi ni Leo na pagod na siya sa mundong ito at gusto na lang niya itong mawasak. Hindi makapaniwala si Satsuna sa narinig. Sinigawan siya ni Satsuna na itikom ang bibig dahil ayaw niyang maniwala na ang totoong Leo ang kausap niya. Galit na sumugod si Leo kay Satsuna habang nag-iisip na si Satsuna ng susunod niyang hakbang.
Alam niyang kailangan niyang hintayin na makalapit si Leo bago niya ilabas ang kanyang mana blade. Gustong gawin ni Setsuna ang parehong bagay na ginawa niya sa masamang Diyos sa huling sandali nung nilalabanan niya ito. Kampante pa rin si Setsuna na may pag-asa pa siyang manalo laban kay Leo kahit bugbog sarado na siya. Pero, binago ni Leo ang laro at nagpakawala ng isang long-range spell bago pa man siya makalapit sa kinaroroonan ni Setsuna. Nanlaki ang mga mata ni Setsuna sa gulat nang mapagtanto niyang sobrang bilis ng casting time ni Leo. Biglang naisip ni Setsuna na lumalakas si Leo dahil sa kapangyarihan ng masamang Diyos na nananalaytay sa loob niya. Tatapusin na sana ni Leo si Setsuna nang biglang may umalingaw na boses mula sa likuran na nag-uutos sa kanilang tumigil. At ang sumunod ay mga puting apoy na humarang sa pag-atake ni Leo para hindi ito tumama kay Setsuna. Natigilan ang dalawa nang makita ito dahil siguradong kilala nila kung sino ang dumating. Nakatayo sa rooftop ang headmaster at ang kanyang summoned dragon habang nakatingin sa kanilang dalawa sa ibaba. Sa gitna ng matindi at nakakatakot na aura, tumalon pababa ang headmaster kasama ang kanyang summoned beast. Humingi siya ng paumanhin kay Setsuna dahil nahuli siya ng dating, pero hindi ito dinamdam ni Setsuna dahil iniligtas naman ng headmaster ang buhay niya. Agad na nalaman ng headmaster na si Leo pala ang gumulo noong tournament. Sinabi niya na naramdaman niya ang naiwang mana at sinundan ang bakas nito. Namangha si Leo na nalaman ito ng headmaster kahit na ito ang huling bagay na inaasahan niyang mangyayari. Maya-maya pa, naglabas ang headmaster ng isang napakalakas na aura mula sa kanyang katawan na halos makasilaw sa kanya. Sinabihan niya si Leo na wala siyang ibang magagawa kundi hulihin siya, kahit ayaw niyang paghinalaan ang sarili niyang mga estudyante. Pagkatapos ay nagpakawala ang dragon ng isang matinding magic blast mula sa bibig nito para sakupin ang buong paligid kung saan nakatayo si Leo. Namangha si Setsuna sa tindi ng lakas ng apoy na ipinamalas ng halimaw. Gayunpaman, sa kabila ng nakakapansong apoy na iyon, nakatayo pa rin si Leo. Nagawa niyang harangan ang atake gamit ang barrier magic. Inamin ni Leo na talagang kahanga-hanga ang lakas ng dragon at siguradong patay na siya kung wala ang kapangyarihan ng masamang Diyos. Nagulat ang headmaster nang makitang gumagamit si Leo ng magic nullification dahil ngayon lang niya ito nakita sa personal. Tinanong naman ni Setsuna ang headmaster kung may alam ba siya tungkol sa mahikang iyon. Ibinunyag ng headmaster na ang teknik na iyon ay nakatala sa mga archive ng kanilang pamilya sa House of Silverbook. Sinasabing sa sandaling magising ang hindi kilalang madilim na kapangyarihan, malulubog ang buong mundo sa kapahamakan. Lumalabas na ang magic nullification ay isa sa mga nasabing kapangyarihan. May kumpiyansang sinabi ni Leo sa headmaster na hindi tatalab sa kanya ang kapangyarihan nito. Nagsimula nang maghanda si Leo ng isang malakas na spell na nakilala ni Setsuna bilang 3-element compound magic. Ipinikit ng headmaster ang kanyang mga mata at nang idilat niya ito, kulay ginto na ang mga ito. Gamit ang matinding boses, inutusan ng headmaster si Setsuna na humakbang ng 2 beses pa kanan. Sumunod si Setsuna sa utos at bahagya niyang naiwasan ang mga long-range attack ni Leo. Ang headmaster naman ay napakadaling naiwasan ang lahat ng mga tira na parang wala lang ito sa kanya. Nagulat si Leo nang makita ito dahil dapat ay siguradong tatama ang kanyang pag-atake. Naramdaman ng headmaster ang pagkagulat nito kaya tinanong niya kung bakit siya nagtataka. Ipinapaalam niya rito na hindi lang siya ang may pambihirang lakas ng mahika. Inamin ni Leo na malakas ang headmaster, pero sa tingin niya ay hindi na nito may iwasan ang susunod niyang banat. Ibinuhos ni Leo ang lahat ng kanyang lakas at naglabas ng isang napakatinding dark aura na pumailan lang hanggang sa langit. Binalot ng takot si Setsuna nang makita ang aktual na kapangyarihan ng masamang Diyos. Buong yabang na sinabi ni Leo sa kanila na wala nang matitirang kahit anong bakas nila kahit saan. Nang makita ito ng headmaster, napilitan siyang aminin na mapapalaban siya sa isang matinding labanan. Nagsignal ang headmaster kay Setsuna at mabilis naman itong kumapit habang lumilipad sila paitaas. Natalo ng madilim na atake ni Leo ang apoy ng dragon, kaya nagkaroon ng isang napakalakas na pagsabog sa himpapawid. Biglang lumitaw si Setsuna sa likod ng dragon para sa isang sorpresang atake, at ipinamukha kay Leo na masyado itong umaasa sa madilim na kapangyarihan. Sigurado si Setsuna na ang pakikipaglaban ng malapitan ang tamang desisyon, at plano niyang patunayan iyon sa pamamagitan ng ataking ito. Huwag mong mamaliitin ang kapangyarihan ng kadiliman, pero biglang nawala ang ngiti ni Leo nang parang wala lang na masira ni Setsuna ang kanyang harang. Pinatamaan niya si Leo ng isang napakalakas na suntok na nagpabagsak dito sa lupa, na parang pinapalo na tambol. Sobrang tindi ng impact ng suntok ni Setsuna kay Leo. Nagkaroon ng malaking bitak sa lupa sa ilalim niya, proud naman ang headmaster sa kakayahan ni Setsuna, at sa kung paano niya hinarap ang sitwasyon. Nagbunga ang sugal ni Setsuna na ang bilis ang tanging panlaban sa magic nullification ni Leo. Masaya na naman si Setsuna na pinili niya ang landas ng close combat magic. Ngayong bagsak na si Leo, agad na lumapit si Setsuna sa headmaster. Sabi ng headmaster sa kanya, maayos na ang lahat, pero kailangan muna nilang gamutin ang mga sugat nito. Biglang narinig na naman nila ang boses ni Leo.
Paglingon nila, nakitang nakatayo na ulit si Leo, at inamin niyang bilib siya kay Setsuna. Hindi makapaniwala si Setsuna na pagkatapos ng lahat, may lakas pa rin si Leo na tumayo. Sinabihan sila ni Leo. Oras na para ipakita niya ang tunay niyang alas. Nagpakawala siya ng isang napakalakas na dark energy mula sa kanyang katawan. Dahil masyadong malapit si Setsuna, nahirapan siyang umiwas. Agad niyang inilabas ang kanyang mana sword, sa pag-asang mahahati ang enerhiyang iyon. Pero nilamon siya ng pagsabog na iyon, at tumalsik siya ng malayo. Napasigaw ang headmaster sa kanyang pangalan, habang pinapanood siyang tumatalsik. Habang nawawalan ng malay, napagtanto ni Setsuna na pinagsama ni Leo ang long-range magic at magic nullification. Bago siya tuluyang mawalan ng malay, nakita niya ang isang alaala kung saan nag-ensayo sila ni Leo ng magic sa gubat. Mukhang totoong-totoo ito kaya nakikita ni Setsuna na ang ulo niya ang nagsisilbing target habang balak siyang tapusin ni Leo. Pinagtawanan siya ni Leo dahil wala siyang nailigtas, kahit na nagtiwala sila sa kanya, dahil dito, napasigaw sa sakit si Setsuna. Nang magising siya, nasa infirmary na siya, at nasa tabi niya si Ila, agad na lumapit si Ila sa kanya. Sinabi ni Ila na laking pasasalamat niya at buhay pa ito. Nabanggit din niya na 3 araw nang walang malay si Setsuna. Nabigla si Setsuna nang marinig ito, at galit niyang kinuyom ang kumot nang ma-realize na natalo siya. Galit siya sa sarili niya dahil 2 beses na siyang natalo ng kapangyarihan ng masamang Diyos. Sa wakas, bumangon na si Setsuna sa kama. Tinanong niya si Ila tungkol sa principal. Sinabi ni Ila na nasa silid nito ang headmaster. Magsasalita pa sana ang dalaga. Pero tuluyan nang bumangon si Setsuna. Hindi makapaniwala si Ila habang tinatanong kung saan siya pupunta. Sinagot siya ni Setsuna. Kailangan niyang makausap ang principal para kumpirmahin ang isang bagay. Sinubukan siyang pigilan ni Ila dahil kailangan pa niyang magpahinga. Tinapik siya ni Setsuna sa balikat at humingi ng paumanhin dahil pinag-alala niya ito, pero kailangan na talaga niyang umalis. Samantala, kasalukuyang may meeting ang headmaster kasama ang mga professor ng paaralan, sakto namang patapos na ang kanilang pag-uusap. Paalis na sana sila nang biglang pumasok si Setsuna sa kwarto. Sumigaw si Setsuna sa pag-aalala, pero mukhang maayos naman ang headmaster. Sinabi ng headmaster na nagpapasalamat siyang ligtas ang bata. Nilampasan lang ni Setsuna ang naiinis na si Cyrus. Tinitigan lang siya ni Cyrus na parang batang gusto niyang sakalin. Tinapik naman ni Lionel si Setsuna sa balikat at sinabihan siya. Nag-alala ng husto sina Drago at Ila sa kanya. Gayunpaman, hinayaan muna niya ang bata para makausap nito ang headmaster. Nang makaalis na ang mga professor, yumuko si Setsuna sa harap ng headmaster at humingi ng paumanhin dahil hindi siya naging sapat. Tinanong ni Setsuna ang headmaster tungkol sa nangyari matapos ang laban. Biglang kumirot ang mga sugat niya, kaya napahawak siya sa kanyang tiyan. Nasasaktan siya, at pinagsabihan siya ng headmaster na huwag pilitin ang sarili. Pagkatapos ay ikinuwento ng headmaster ang mga pangyayari. Nagpasya si Leo na umatras dahil naubos na ang kanyang mana. Nagbukas siya ng portal para makatakas. Pinanood siya ng headmaster na maglaho. Pero napansin nito na mayroong kakaiba at nakakatakot sa loob ng portal na iyon. Napagtanto niya na kailangan niyang magpalakas bilang paghahanda sa nalalapit na malaking labanan. Pagkarinig nito, naging interesado si Setsuna sa mga matang nakita sa loob ng portal, kaya tinanong siya ng headmaster. May alam ba siya na hindi alam ng principal? Nag-alinlangan si Setsuna, pero iginiit ng headmaster na sabihin sa kanya ang bawat detalye. Nagdadalawang isip pa rin si Setsuna na magsalita, kaya hinubad ng headmaster ang kanyang kaliwang guwantes para ipaalala sa kanya ang kanyang magic. Sinabi ng headmaster na gusto niyang maniwala kay Setsuna, pero kailangan nitong magsabi ng totoo. Naguguluhan si Setsuna dahil hindi niya alam kung pwede ba niyang sabihin ang tungkol sa hinaharap. Iniisip din niya na baka hindi maniwala ang headmaster kung sasabihin niyang nanggaling siya sa hinaharap at bumalik sa nakaraan. Napansin ng headmaster ang pagmamatigas nito at tinanong kung may dahilan ba sa likod nito. Biglang may naisip na paraan si Setsuna kaya nakiusap siya sa headmaster na tingnan ang Necklace of Revival. Nagulat dito ang headmaster at nang tingnan niya ang pendant, nalaman niyang nawala na ang Blessing of Time dito. Nagtaka ang headmaster kung nagamit na ba ang blessing sa ibang timeline, at kinumpirma ito ni Setsuna. Dito na nagtapat si Setsuna at sinabi sa headmaster na ginamit niya ang kuwintas 10 taon sa hinaharap. Nagamit niya ang kapangyarihan nito, ang kuwintas. Dahil sa mga pinagsisihan niya, ipinaliwanag ni Setsuna ang lahat sa headmaster. Matapos mapag-isipan ang lahat, sumang-ayon ang headmaster na mahirap talagang paniwalaan ang tungkol sa hinaharap ng walang sapat na ebidensya. Pero, alam ng headmaster kung gaano kabaliw ang ideyang bumalik ng 10 taon sa nakaraan. Nang mapagtanto niya kung gaano kalaki ang ipinagtiis ni Setsuna, tumayo ang headmaster, at tinapik siya sa balikat. Sinabi rin ng headmaster kay Setsuna na siya ang magiging sandigan o lakas nito simula sa sandaling iyon. Nagliwanag ang mga mata ni Setsuna sa tuwa nang marinig ito at nagpasalamat siya sa headmaster. Alam ni Setsuna na kampante na siyang makakalaban sa masamang Diyos dahil katuwang na niya ang headmaster.
Naniniwala siyang sa wakas ay may pagkakataon na silang iligtas ang mundo. Sinabi naman ng headmaster kay Setsuna na ituturo niya rito ang pangalawang mahika para matapatan ang masamang Diyos. Ibinunyag ng headmaster na tinatawag itong spirit magic at wala itong katulad saan man sa mundo. Dahil sa sobrang importante ng lahat, iminungkahi ng headmaster na lumipat muna sila ng lugar. Dinala ng headmaster si Setsuna sa isang malaking sagradong puno at sinabing doon siya madalas mag-ensayo noon. Nagulat si Setsuna nang marinig ito dahil doon din siya mismo nag-eensayo. Ipinaliwanag ng headmaster na ang spirit magic ay isang uri ng kapangyarihan na pinagsasama ang isang tao at isang espiritu. Ginagamit ng mahikang ito ang mana bilang mitsa para makapag-imbak ng matinding lakas sa loob ng katawan. Gulat at litong-lito si Setsuna sa tindi ng kapangyarihang ipinapaliwanag ng headmaster sa kanya. Nagpasya ang headmaster na mas mabuting ipakita na lang niya ito kaysa puro paliwanag lang. Inilabas ng headmaster ang kanyang lakas at naging ginto ang kanyang mga mata, gaya noong nilabanan niya si Leo. Habang may gintong aura sa paligid niya, nag-aya ang headmaster na mag-jack and poi muna sila. Nalito si Setsuna sa narinig niya, pero sinabi ng headmaster na ito talaga ang gusto niyang laro. Pinili niya ito dahil hindi muna sila pwedeng mag-sparring ng seryoso dahil sa tinamo niyang mga sugat. Nagsimula ang laro at tinalo siya ng headmaster sa bawat round nito. Ipinaliwanag ng headmaster na ang nasaksihan niya ay isa sa mga kapangyarihan ng espiritu ng oras. Kumbaga, isa itong mata na nakakakita ng ilang segundo sa hinaharap. Binanggit din ng headmaster na napakaraming iba't ibang espiritu sa mundo. Kapag daw nakipagkasundo ka sa espiritu ng hangin, bibigyan ka nito ng kakayahang lumipad. Ang espiritu naman ng tubig ay tumutulong para hindi tumagos ang mga pisikal na atake. Manghang-mangha si Setsuna sa lahat ng naririnig niya. Naisip ni Setsuna na mas magiging malakas ang kanyang close combat magic kung mamamaster niya ang spirit magic. Sabi ng headmaster, kailangan ng kontrata sa isang espiritu, pero may kailangang gawing unang hakbang bago iyon. Na-curious si Setsuna rito kaya iminungkahi ng headmaster na simulan na nila agad ang pagsasanay. Ipinikit ng headmaster ang kanyang mga mata at hinayaang dumaloy ang kalikasan sa kanyang buong katawan. Sinabi niya kay Setsuna na ang mga espiritu ay nasa paligid lang natin sa buong mundo. Ang kailangan lang niyang gawin ay pakiramdaman ang presensya nila. Sinubukan ito ni Setsuna at ipinikit niya ang kanyang mga mata. Todo poko siya habang nakikiusap sa mga espiritu na pahiramin siya ng lakas para talunin ang masamang Diyos. Maya-maya, idinilat ni Setsuna ang kanyang mga mata at sinabi sa headmaster na wala siyang naramdaman o nagawa. Ipinaliwanag ng headmaster na baka kaya ganoon ay dahil sa sama ng loob o poot na dala-dala niya. Litong-lito si Setsuna, kaya sinabihan siya ng headmaster na kailangan muna niyang makamit ang kapanatagan ng loob. Kailangan niyang maging kaisa ng kalikasan, isang sitwasyon kung saan nararamdaman mo ang lahat ng nasa paligid mo. Sa halip na isipin ito ng isipin, ipinikit ulit ni Setsuna ang kanyang mga mata para sumubok pa. Inamin ni Setsuna na palagi siyang nag-o-overthink. Sinubukan niyang mag-concentrate pero masyadong magulo ang isip niya. Maya-maya ay tinapik siya ng headmaster sa balikat at sinabihan siyang pakalmahin ang isip at huwag magmadali. Inamin ng headmaster na inabot siya ng 3 taon bago siya tuluyang naging kaisa ng kalikasan. Kumpiyansa ang headmaster na mamamaster ito ni Setsuna bago pa ang pagdating ng masamang Diyos. Ang pagdating na ito ay sa loob pa ng 5 taon. Pero hindi sumang-ayon si Setsuna, kailangan daw niya itong matutunan sa lalong madaling panahon. Siniguro niya sa kanya na ang kanyang guro na si Lionel ang magpapalijiwanag ng lahat sa kanya ng detalyado. Tiwala ang headmaster na si Setsuna ay magkakaroon ng pagkakataong malampasan ang kanyang limitasyon habang nagsasanay. Gayunpaman, ipinaalam niya rito na hindi ito magiging madali at dahil dito ay pinayuhan niya itong magpahinga ng mabuti bilang paghahanda. Hindi alam ni Setsuna, may isa pang sorpresa ang headmaster na naghihintay sa kanya sa mga dungeon. Sa ibang dako naman, dumating si Leo sa kastilyo kung saan naghihintay ang kanyang mga kasamahang apostol. Humingi siya ng paumanhin sa pagdating ng huli sa pagpupulong, pero ang ika-10 Dark Apostle na si Jagen ay galit na galit na. Ang ika-9 na Dark Apostle na si Puker ay pinagtatawanan din si Leo, at sinabing wala man lang siyang napatay kahit isang estudyante sa kanyang misyon. Humingi ng paumanhin si Leo sa kanyang kawalan ng kakayahan, at sinabing hindi niya napigilan ang kanyang sarili sa harap ng kanyang matalik na kaibigan, sinasabi niya ito. Habang may nakakalokong ngisi sa kanyang mukha, at lalo itong ikinagalit ni Jagen. Lumalabas na si Leo ang ika-12 apostol at ang sitwasyon sa pagitan nila ni Jagen ay mabilis na naging tensyonado. Mag-aatake na sana sila sa isa't isa nang pigilan sila ng ika-2 apostol na si Satanakia. Gamit lamang ang kanyang boses. Ipinaalala niya sa kanila na sila ay mga apostol at dapat silang kumilos ng naayon sa kanilang katayuan. Pagkatapos ay humingi si Satanakia ng mga personal na ulat, pero hindi pa rin kontento si Jagen. Binigyang diin niya ang katotohanang si Leo ay isang bigo at tinanong niya si Satanakia kung paano nila ito dapat pakitunguhan. Sa katunayan, handa na siyang patayin ito, pero pinigilan siya ni Puker. At sinabing ipaubaya na lang sa kanya ang pagpatay.
Sinabihan naman ni Satanakia ang kanyang mga kasama na umatras dahil may nagawa na siyang plano. Lumalabas na may nakuha na siyang iba at sigurado siyang magtatagumpay sila sa kanilang misyon. Ilang araw matapos ang paligsahan, bumalik na si Satsuna sa klase, pero nananatiling nag-aalala si Ila dahil naniniwala siyang hindi pa siya sapat na malakas para magsimulang pumasok sa mga klase. Sabi naman ni Satsuna ay magiging maayos lang siya dahil isa lamang itong klase tungkol sa teorya. Binanggit ni Ila ang katotohanang misteryosong nasugatan na naman si Satsuna pagkatapos ng final. Nagtataka siya kung anong nangyari, pero nanatiling tikom ang bibig ni Satsuna. Lumalabas na sinabihan na siya ng headmaster na huwag ipagsasabi ang tungkol sa pag-iral ng masamang Diyos sa kahit kanino. Sinabi ng headmaster na ipapaalam lamang niya ito sa mga propesor, na personal niyang pinagkakatiwalaan. Bukod dito, sinabi ng headmaster na ipapaubaya niya ang paghahanap kay Leo at ang proteksyon ng paaralan sa mga propesor. Nakakagulat na ipinagpaliban ng headmaster ang pagsasanay para sa spirit magic. Matapos pag-isipan ang lahat ng sinabi ng principal, nanginitian na lang ni Satsuna si Ila gaya ng dati at humingi siya ng paumanhin dahil pinag-alala niya ito. Sa loob-loob niya, iniisip ni Satsuna kung paano siya mabilis nagagaling para lalo pa siyang lumakas. Maya-maya pa ay pumasok si Lionel sa silid at ibinalita sa mga estudyante ang tungkol sa pinagsamang pagsasanay ng mga departamento. Nagulat ang mga estudyante nang marinig na magkakaroon ng pinagsamang pagsasanay. Ipinaliwanag ni Lionel na gaya ng ipinapahiwatig ng pangalan nito, ang pagsasanay ay gagawin kasama ang iba pang mga departamento. Karaniwan, ang mga exchange match ay ginamit para matutunan ang estilo ng pakikipaglaban ng bawat mahika, pero sa pagkakataong ito, magtutulungan sila para malaman ang limitasyon ng isa't isa, upang malampasan nila ang mga ito. Madaling nahinuha ni Satsuna na ang headmaster ang nakaisip ng planong ito para matulungang mapabuti ang pagtutulungan ng mga mage bilang isang koponan. Nabanggit ni Lionel na ang pagsasanay ay gaganapin sa 1-star class underground dungeon. Dahil sa panganib nito, ang pagsali ay nakadepende sa kung sino ang magboboluntaryo. Pinayuhan ni Lionel ang mga estudyante na ihanda ang kanilang mga sarili dahil magsisimula ang pagsasanay sa loob ng 2 linggo. Ganadong-ganado si Satsuna na sumali sa pagsasanay at naisip niyang ang paggaling ang unang hakbang para magawa iyon. Pagkatapos ng klase, iminungkahi ni Ila na maghapunan sila ni Satsuna. Nang magkasama, napapayag niya si Satsuna sa pagsasabing kailangan nilang kumain ng marami bago magsimula ang pagsasanay. Habang naglalakad sila sa paaralan, hindi matigil ang pagbanggit ng mga estudyante sa pangalan ni Satsuna. Pinag-uusapan nilang lahat kung gaano siya kahanga-hanga noong paligsahan, mas humanga sila sa katotohanang nanalo siya sa paligsahan bilang isang close combat mage. Napansin ni Ila ang biglang pagbabago sa ugali ng mga estudyante at sinabi niya ito kay Satsuna. Maya-maya lang, nakasalubong ng dalawa ang isang lalaking blonde ang buhok na si Carl. Malinaw na isa siyang maharlika at mukhang napakataas ng tingin niya sa sarili. Tinanong ni Carl si Satsuna kung siya ba ang nanalo sa paligsahan at sumagot naman ito ng oo. Pagkatapos ay nagbigay si Carl kay Satsuna ng isang nakakatawang alok sa pamamagitan ng pag-imbita sa kanya na sumali sa kanyang salon. Sa madaling salita, ang salon na tinutukoy niya ay isang pagtitipon ng mga maharlika, hindi ang salon kung saan nagpapaayos ng buhok. Mayabang na sinabi ni Carl na ang mga kagalang-galang na maharlika lamang ang iniimbitahan sa samahang iyon. Karaniwan, ang mga ordinaryong tao o ang mga close combat mage ay hindi pinapayagan, pero sinabi ni Carl na gumawa siya ng exception para kay Satsuna. Desperado si Carl na makuha si Satsuna sa kanyang grupo dahil alam niyang automatiko itong magpapalakas sa kanila ng husto. Tuwang-tuwa ang mga tao sa paligid nang makita nilang si Carl mismo ang nag-iimbita kay Satsuna. Pagkatapos ay sinabihan ni Carl si Satsuna na kailangan niya ng koneksyon dahil mas mabuting sumama siya sa mga bigating tao kaysa sumama sa isang basurang babaeng tulad ni Ila. Nang hindi na nag-isip ng 2 beses, sinabi ni Satsuna sa lalaki na hindi siya interesado. Ikinagulat ito ni Carl ng husto dahil ang inaasahan niya ay hindi man lang natinag si Satsuna sa alok ni Carl. Sinabihan pa niya ito na walang silbi ang mahika niya at si Carl lang ang nagsasayang ng sariling oras, hindi siya. Uminit ang ulo ni Carl dito at inakusahan si Satsuna na binabastos ang mga noble. Agad niyang inilabas ang kanyang gintong espada at galit na sumugod kay Satsuna para gulatin ito. Pero bago pa siya makalapit kay Satsuna, hinarangan siya ni Ila at hinawakan ang kanyang kamay para pigilan siya. Sinabihan niya ito na bawal ang personal na away sa loob ng paaralan. Sa sobrang talim ng tingin ni Ila, napasunod niya si Carl. Ramdam ni Carl na wala siyang laban sa lakas ng dalaga. Wala siyang magawa kundi sumunod. Agad namang lumapit ang mga kaibigan niya para tignan siya, habang sinisigawan ni Carl si Ila na bitawan ang kamay niya. Napilitang umatras si Carl at ang mga kasama niya, pero nagbanta muna sila na isusumbong ang nangyari sa tatay niya. Ang galit na mukha ni Ila ay biglang naging masayahin nang humarap siya kay Satsuna.
Ninitian din siya ni Setsuna pabalik. Napansin niya na lalong nagiging malakas ang dalaga. Maya-maya pa ay dumating si Carol na may malapad na ngiti at kumakaway kay Setsuna. Nakahinga ng maluwag si Setsuna nang makitang magaling na ang dalaga at maayos na ang kalagayan nito. Nagpasalamat naman si Carol dahil iniligtas siya ni Setsuna. Ito ang dahilan kung bakit gusto niyang personal na magpasalamat sa kanya. Bigla na lang, tinanong ni Carol si Setsuna kung payag ba itong pumunta sa kwarto niya. Matapos ang nakakahiyang paanyaya na yon, nagdesisyon sina Setsuna, Ila at Drago na bisitahin si Carol sa sarili nitong kwarto. Tuwang-tuwa si Carol na makasama sila, at sinabi niya na ipagluluto niya sila ng pagkaing siya mismo ang gumawa. Nag-alok agad si Ayla na tutulong dahil siguradong mapapagod si Carol kung mag-isa lang siya. Masaya si Ayla. Pagluluto lang pala ang gustong gawin ni Carol, dahil kung ano-ano ng malalaswang bagay ang pumasok sa isip niya kanina. Samantala, nagtataka naman si Drago. Kung bakit siya isinama, at sinabi ni Carol na mas masaya kapag mas maraming tao sa bahay. Pagpasok nila sa kusina, namangha si Ila sa dami ng mga healing ingredients na meron si Carol. Sabi ni Carol, sinusubukan niyang magluto ng mga pagkaing nakakagamot. Pero sa kabilang banda, nag-aalala si Setsuna para kay Carol. Ayon kasi sa sinabi ng headmaster, mukhang wala itong maalala. Tungkol sa nangyari sa kanila ni Leo. Iniisip niya kung dahil ba ito sa sobrang gulat o baka naman biktima siya ng memory manipulation. Masaya si Setsuna na walang namatay sa insidente, pero sigurado siya na may iba pang mga estudyante na target ng mga apostle. Napansin ni Drago na masyadong malalim ang iniisip ni Setsuna kaya tinawag niya ito para bumalik sa realidad. Nagreklamo si Drago dahil laging mag-isa lang si Setsuna sa lahat ng bagay at pinagsabihan siyang magpahinga naman paminsan-minsan. Napaisip si Setsuna kung kaya niya nga ba talagang mag-relax, maya-maya pa ay narinig nilang nagkakaingay ang dalawang babae. Sa tunog pa lang ng usapan nila, mukhang nag-eehersisyo ang dalawa at hindi lang basta nagluluto. Biglang lumitaw si Carol at tinanong si Drago kung pwedeng tumulong sa kusina. Pumayag naman si Drago. Pero bago pa siya makatanggi, sinuotan na ni Carol si Drago ng apron na pang-maid at sinabing yun lang daw ang available na gamitin. Wala nang nagawa si Drago kundi sumama sa mga babae sa kusina at sa loob lang ng maikling oras ay natapos na silang magluto. Nang matapos sila, puno ng pagkain ang hapagkainan kaya napatulala na lang si Setsuna sa dami nito. Humingi ng paumanhin si Carol kung masyadong marami ang niluto nila, pero sinabi ni Setsuna na wala itong problema. Desidido si Setsuna na ubusin ang lahat dahil pinaghirapan nilang lahat na ihanda ito para sa kanya. Kinuha na niya ang kanyang kutsara. Ginamitan pa niya ng physical boost ang kanyang tiyan para mapabilis ang panunaw niya. Walang preno si Setsuna sa pagkain ng lahat ng nasa harap niya. Kaya napatanong tuloy si Ila kung okay lang ba siya. Sumagot si Setsuna na ayos lang habang nakatingin sa masarap na egg soup. Napansin ni Drago na interesado siya sa sabaw, kaya sinabihan niya ito na kumuha pa kung gusto niya. Ipinagmalaki pa ni Drago na siya ang nagluto ng soup na yon. Hindi naman nag-atubili si Setsuna na kumuha pa ng dagdag. Namangha si Carol dahil tila natalo pa siya ng isang lalaki pagdating sa pagluluto. Masaya si Setsuna sa nangyayaring katuwaan. Naalala niya na ganito rin ang nangyari sa dati niyang buhay, pero ang lahat ng iyon ay nawasak dahil sa masamang Diyos. Determinado si Setsuna na hindi na hahayaang maulit pa ang nangyaring iyon. Sa hindi nila namamalayan, mabilis na lumipas ang 2 linggo. Dumating na ang araw para sa joint training. Lahat ng mga estudyanteng lalahok ay naroon na sa bungad ng dungeon. Tinanong ni Drago si Setsuna kung magaling na ba talaga siya. Siniguro naman ni Setsuna na nasa kondisyon na ulit ang katawan niya. Dahil daw ito sa mga healing meals na niluto ni Drago at ng mga babae para sa kanya, nakangiting nagpasalamat si Setsuna sa kanila. Masaya namang tumulong si Drago, at sinabing baka hindi naging ganoon ka-epektibo ang pagkain kung hindi ito tuloy-tuloy na kinain ni Setsuna. Dahil magkakampi sina Setsuna at Drago, kampante siyang walang dapat ipag-alala. Maya-maya pa ay nagsidatingan na ang kanilang mga senior. Isa sa kanila ang lumapit at nagpakilalang siya si Mayone. Isa siyang third-year student mula sa Formation Department, at kasama niya ang isang babaeng nagngangalang Yuzua. Nagpakilala rin sina Drago at Setsuna sa dalawa, mukhang magkakasama nga silang lahat sa iisang team. Pinagsabihan ni Mayone si Setsuna na galingan sa training. Pagkaalis ni Mayone at Yuzua, sinabi ni Drago kay Setsuna na mukhang mabuting tao si Mayone at sumang-ayon naman ang isa. Pero ang hindi nila alam, basura ang ugali ni Mayone at excited na siyang sabotahehin sila. Nang kumpleto na ang mga estudyante, hinarap na sila ng guro na mamumuno sa training, si Giovanni. Ipinaliwanag niya kung tungkol saan ang joint training at sinabing ang dungeon na ito ay ang guho ng selyadong demonyo. Sinabi niya na may mga sinaunang undead sa loob, pero isa lang itong 1-star dungeon. Ipinalam din ni Giovanni na kailangan nilang talunin ang mga halimaw habang nagte-training. Ipinabatid ni Giovanni na ang performance nila sa loob ng dungeon ay maire-record gamit ang suot nilang bracelet, na kilala bilang Bracelet of Memory. Bukod dito, ang mga gamit na makukuha sa mga halimaw ay ituturing na bonus points. Mukhang ang pinakamagaling na team.
ay makakatanggap ng pabuya mula sa akademya. Pero, ang pinakamagaling na estudyante ay magkakaroon ng pagkakataong sumali sa training ng Mages Battalion ng Kaharian. Nang marinig ito ni Satsuna, natuwa siya. Ang Mages Battalion ng pinakamalalakas na salamangkero sa kaharian, at dito niya nakilala ang karamihan sa mga kasama niya noong nakaraang buhay niya. Alam niyang kapag nakasali siyang muli sa batalyon, baka pagkakataon na niya itong makitang muli ang dati niyang mga kasamahan. Binigyan ni Giovanni ang bawat estudyante ng sarili nilang bracelet habang sinasabing hindi sila kailangang pumasok ng malalim sa dungeon. Dahil baka makatagpo sila ng mga mapanganib na halimaw na hindi nila kakayanin, sinabihan niya silang maglagay ng mana sa kanilang bracelet kung mapatitigan sila sa panganib, at agad silang maibabalik sa bungad ng dungeon. Si Satsuna naman, target ang unang pwesto, pero alam niyang naghihintay lang din si Drago na makipagkumpetensya. Dahil dito, nagtitigan ang dalawa habang sinasabing pareho silang excited na makita ang resulta ng kanilang ginawa na parang may taya ng 200 points. Nang sabihin ng guro na pumasok na sa dungeon, silang dalawa ang unang nagpalabas ng malakas na aura bago sumugod sa loob. Ayon sa kwentong narinig ni Satsuna, ang guhong ito ay gawa ng isang sinaunang sibilisasyon, at karamihan dito ay hindi pa nagagalugad. Gaya ng inaasahan, magiging agresibo ang mga halimaw sa loob laban sa mga nanghihimasok. Napagtanto ni Satsuna na nasa panganib pa rin sila. Kahit may teleportation circle, sina Drago at Satsuna ang nanguna hanggang sa makahanap sila ng isang maganda at malawak na silid. Dahil sa mga sinaunang halaman doon, napaisip si Satsuna kung totoo nga bang may sibilisasyong tumira sa mga guhong ito. Naalala niya ang sinabi ng principal na ang training na ito ay napakahalaga para sa mga misyon nila sa hinaharap. Hangad ni Satsuna na ma-master ang spirit magic at maging top student sa training session na ito. Maya-maya, nahabol na rin sila ng ibang mga estudyante. Humahangos na nagreklamo si Meune kung gaano kabilis ang dalawa. Lumalabas na narating na nila ang bahagi kung saan kailangan na nilang maghiwa-hiwalay. Pagkatapos ng mabilisang pag-uusap, itinuro ni Meune ang isang daan na gusto niyang tahakin nila. Naniniwala si Meone na mas tama ang pumasok ng mas malalim. Sa isang kompetisyon na base sa points, naniwala si Satsuna na itinuturo sila ni Meone sa tamang direksyon. Pero, napansin niya na peke ang pader sa harap nila dahil mukhang hindi natural ang mga halaman dito. Sinabi ni Satsuna sa kanila na posibleng may silid sa likod nito. Ayaw maniwala ni Meone dahil iniisip niyang nagkataon lang ito. Pero sumang-ayon si Drago kay Satsuna. Sabi niya, naririnig niya ang ihip ng hangin mula sa kabilang panig, kaya sinira ni Drago ang pader sa isang suntok lang. Tama nga si Satsuna na may silid sa likod ng pader. Ninitian ni Satsuna si Meone. Sinabi niyang malamang na ito ang tamang daan, kaya napilitan si Meone na sumang-ayon na tama si Satsuna. Dahil dito, sumugod sila sa bagong daan, at kampante si Meone na makakakuha sila ng maraming puntos. Gaya ng dati, nanguna sina Drago at Satsuna, pero agad silang nakatagpo ng isang nahuhulog na malaking bato. Nang walang pag-aalinlangan, hinarap ni Drago ang sitwasyon at tinabas ang bato gamit ang kanyang mana sword. Bilib si Satsuna dahil mukhang ganado si Drago, at kinumpirma naman ito ng isa dahil gusto niyang ipakita ang kanyang mahika. Bukod pa roon, gagawin ni Drago ang lahat para masigurong hindi siya matatalo ni Satsuna. Biglang may naramdaman si Satsuna na parang may itinapon sa kanya, pero mabilis niya itong naiwasan sa tamang oras. Tumama ito sa pader. Napansin ni Drago na ang bilis ng kanilang reaksyon at pakiramdam ay lalong tumalas. Iminungkahi ni Drago na simulan na nilang ubusin ang mga trap para maging madali na lang ang paglalakad ni Meune at ng kasama nito. Maya-maya pa, nakahanap sila ng isang silid kung saan mayroong treasure chest. Pinagmamasdan pa ito ni Drago at Satsuna. Pero biglang inangkin ni Meune ang chest para makuha ang lahat ng papuri, sabay ngiti ng inosente habang nagpapasalamat kay Drago. Dahil siya ang kumuha ng chest, binigyan siya ng 15 points. Nagulat si Drago nang makita ito, at doon niya napagtanto na pabilisan pala ang labanang ito. Sa isiping iyon, siya ay nangako siya sa sarili niya na hindi na siya papatalo sa susunod. Hindi na to masyadong inisip ni Satsuna at Drago, at nagpatuloy na lang sila. Patuloy silang pumasok ng mas malalim sa dungeon. Di nagtagal, nakahanap uli si Drago ng isa pang chest dahil sa sipag niya at noong kukunin na niya ito. Noong kukunin na niya ito, ginamit ni Mafune ang kanyang long-range formation spell para unahan na naman siya sa chest. Dahil dito, may 30 points na si Mafune. May 30 points na si Mafune sa board at nakangiti pa siya ng inosente habang ginagawa to. Habang si Drago naman, na siyang nakakadiskubre. Si Drago, na siyang nakakadiskubre ng mga chest, ay bokya pa rin o 0 points pa rin hanggang ngayon. Binaliwala na lang niya ang mga babala at nagpatuloy siya. Nagpatuloy siya sa pag-explore sa mga guho. Maya-maya pa ay nakatagpo siya ng isang enemy knight, at matapos pahinain ang knight, tatapusin na sana ito ni Drago. Pero gaya ng dati, biglang sumulpot si Mafune at ginilitan ang leeg ng knight, kaya sa kanya na naman ang papuri. Ngayon, nasa 40 points na si Mafune.
40 points na ang nakuha ni Mafune habang 0 points pa rin ang masipag na si Drago. Maya-maya lang, nakasalubong sila ng isang grupo ng mga halimaw. Dahil hindi naman kayang kunin lahat ni Mafune, nakakuha rin sa wakas si Drago ng 10 points matapos talunin ang ilang halimaw. Si Yuzua naman, naka-30 points na rin. Naka-30 points na rin si Yuzua. Pagkatapos nito, nakahanap uli si Drago ng isa pang chest pero inagaw na naman ito ni Mafune kaya naging 55 na ang points niya. Naging 55 na ang points niya dahil dito. Hindi nagtagal, mabilis na napagod si Drago matapos ang sobrang pagtatrabaho nang wala man lang nakukuhang pabuya. Inamin ni Mafune na malakas si Drago pero sinabihan niya ito na wala siyang vision o diskarte kaya hindi siya uunlad. Si Drago na nakabitin sa 10 points ay asar na sa buong arrangement na to. Bigla namang lumapit si Setsuna na may 25 points para makipag-usap. Sinabi niya na napaka-importante sa lahat ng ginagawa nila kung paano nila paghahatian ang mga reward sa dungeon. Pero puro pagnanakaw lang ang ginagawa ni Mafune sa mga points ni Drago. Tinanong niya si Mafune kung ganoon ba talaga siya kumilos. Pinagtawanan pa ni Mafune si Drago at sinabing utak ang ginagamit niya, hindi puro lakas lang gaya ni Drago. Pagkatapos, naglabas pa ng sariling logic si Mafune. Ayon sa logic ni Mafune, ginagamit daw talaga ng mga tao ang isa't isa para makuha ang gusto nila. Sinabihan niya ang dalawa na gawin din ang ganoon. Sabi niya, gawin din nila yon kung galit sila tungkol dito. Dito na-realize ni Setsuna na saksakan pala ng tuso ang Mafune na to. Madali siyang nakakapag-teleport dahil may dalawa siyang magkaibang formation magic circles. Sobrang daling paraan lang to para sa kanya. Pero nalaman ni Setsuna ang kahinaan ng technique na to. Napansin din ni Setsuna na parang walang pakialam si Yuzua sa mga points. Malayong malayo kay Mafune, kaya naisip niya na baka may itinatago ring balak ang babae. Nagpatuloy ang pag-explore at ninitian lang ni Mafune ang dalawa. Sabi niya, malapit na nilang matapos ang dungeon. Umabot na sa 80 points si Mafune habang si Yuzua naman ay nasa 50 points. Si Setsuna naman ay nasa 35 points pa rin habang hirap na hirap si Drago sa kanyang 10 points. Pagkatapos, nakarating sila sa isang kwarto, nakakaiba ang pakiramdam. Nakakita si Mafune ng isang chest sa harap nila. Nang hindi nag-iisip ng dalawang beses, agad niyang ginamit ang teleportation circle niya para makuha ang chest. Pero iba pala ang chest na to sa mga nauna dahil naglabas ito ng isang malakas na itim na apoy na tumama kay Mafune. Isang nakakasindak na aura ang lumabas sa chest, at nang bumukas na ito, isang nakakatakot na halimaw ang lumitaw mula sa loob. Isang nakakapangilabot na halimaw na hindi dapat matatagpuan sa isang one-star dungeon ang lumitaw mula sa loob ng chest. Mukhang ang halimaw na to ay kilala bilang King of Death at ang itim na apoy na inilalabas niya ay nagdadala ng matinding bangungot. Nagulat ang grupo nang bumuka ang bibig ng King of Death para magsalita at sinabihan silang pagbabayarin niya sila dahil sa paggambala sa kanyang pagtulog. Napagtanto ni Setsuna na sobrang delikado ng halimaw na to, kaya inutusan niya si Drago na ilabas ang sugatang si Mafune. Sinabihan niya si Drago na ilabas ang sugatang si Mafune habang nilalabanan niya ang halimaw, pero ayaw umatras ni Drago. Ayaw umatras ni Drago dahil ang nakikita niya ay isang katawan na puno ng points at hindi panganib. Pagkatapos, nagpakawala na naman ng atake ang halimaw. Iniligtas siya ni Setsuna nang hiwain nito ang apoy. Sugod naman si Drago sa halimaw, pero bigla siyang hinarang ng isang magic circle. Dahil wala nang matatakbuhan, tinamaan siya ng magic circle. Mabuti na lang at nakapag-mana guard siya sa tamang oras. Ito ang nagligtas sa buhay niya sa huli. Pagkatapos, sabay-sabay na nagpakawala ng maraming magic circles ang King of Death. Napagtanto ni Setsuna na hindi lang basta-basta ang halimaw na to at isa itong 4-star monster. Maya-maya pa, napalibutan na si Setsuna ng itim na apoy. Napalibutan si Setsuna ng itim na apoy sa lahat ng panig. Kasabay nito, si Mafune naman ang naging target ng halimaw. Napilitan si Setsuna na sigawan siya, at sinabihang gumising na sa pagkakatulala. Pero, sumaklolo naman si Drago. Inabot ni Drago ang kamay niya sa kanya para tulungan ito. Hinawakan ni Mafune ang kamay ni Drago at nakatayo na rin siya sa wakas. Nakita naman ni Yuzua na siya na ang tina-target ng mga magic circle at nanigas siya sa takot, kaya napilitan si Setsuna na sumugod palapit sa kanya. Mabilis na lumapit si Setsuna para iligtas siya. Tinanong niya kung okay lang ba ito, at nang may matamis na ngiti, sumagot ang babae na ayos lang siya. Nagpasalamat din siya kay Setsuna dahil sa pagliligtas sa buhay niya. Patuloy namang hinarap ni Drago ang halimaw hanggang sa makasali na rin si Setsuna sa laban. Sumabak na sa wakas si Setsuna sa laban at sinabihan si Drago na oras na para magseryoso sila. Pero sa halip na tulungan sila ni Mafune. Sa halip na tulungan sila ni Mafune, ang iniisip lang niya ay kung paano niya nanakawin ang mga points at tatakas na lang pagkatapos. Napansin ni Drago na may kakaiba sa kanya, kaya tinanong niya kung may binabalak pa ba itong masama, pero nagkunwari si Mafune na wala siyang masamang intensyon.
Gayunpaman, sa kaibuturan niya ay napakasama niyang tao, at hindi na makapaghintay na pagtaksilan sila. Siniguro naman ni Drago kay Mafune na hindi ito makakakuha ng mga puntos sa pagkakataong ito. Naghanda si Setsuna na harapin ang halimaw, at napagtanto niyang hindi pala niya natapos si Leo noon. Nabigo siya sa huli nilang laban dahil wala siyang sapat na oras para magamit ng maayos ang kaniyang charge bullet. Sa isang flashback, nag-ensayo sina Setsuna at Drago sa ilalim ng pangangasiwa ni Lionel. Para tulungan silang lumakas, naglabas siya ng isang bracelet na binalot ng weight magic. Sinabi niya sa kanila na lalo silang lalakas kung masasanay silang suot ang bracelet na yon. Pero ayaw niyang pasuotin si Setsuna dahil nagpapagaling pa ito mula sa kaniyang mga sugat. Ipinaliwanag ni Lionel na ito ay isang makalumang paraan na kailangang gamitin ng may pag-iingat. Sa halip na iwasan ang hamon ng pagsusuot ng bracelet, mas lalo pang na-excite si Setsuna rito. Ngayon sa loob ng dungeon, nagpa siya si Setsuna na hubarin ang mga weight bracelet sa kaniyang mga binti at kamay. Sanay na siya rito, at nang hubarin niya ang mga ito, gumaan ng husto ang pakiramdam ng kaniyang katawan. Ganoon din ang ginawa ni Drago, at sa tunog pa lang ng pagbagsak ng bracelet sa lupa ay halatang napakabigat nito. Nagulat si Mafune nang makita ito, at napaisip kung anong klaseng kakaibang gamit ang suot ng dalawa. Ngayong wala na ang mga pabigat, mabilis na sumugod sina Drago at Setsuna papunta sa halimaw. Gumamit sila ng mga physical boost sa kanilang katawan para mas lalo pang bumilis ang kanilang paggalaw. Inatake ni Drago ang mga magic circle at pinagsusuntok ang mga ito para tuluyang masira. Agad na narating ni Drago ang King of Death at sinubukang tamaan ito sa kaniyang ulo. Pero nahuli ng halimaw ang kaniyang binti. Gayunpaman, hindi rin ito nakatulong sa halimaw para makaligtas. Biglang sumulpot si Setsuna mula sa gilid para sipain ang halimaw. Sabay na nagpakawala ang dalawa ng isang malakas na atake.